Hello guys, hello. Hello, yan, basahin ko na itong last comment, no? So, today is October 4, 2023. Yan. Ang pinakahintay ng, hindi naman ng lahat, ng iba, kasi iba nga, hindi alam ano nangyayari. Diba? So, basahin ko lang yung last comment. Anyway, so time check 8:02 AM dito sa Houston, Texas. Sa Pilipinas 9:03 PM ng October 5. So umaga dito. Tapos ko lang mag-breakfast ito, dessert ako. So ano ba yung October 4 na to? Tong araw na to. Bagong gising na ako, sabi ko na mag-vlog. Naririnig ko na to dati pa, no? A few months ago pa. No? Ang sabi, oy, magpapalabas ng alert ang gobyerno ng Amerika, EAS, Emergency Alert System. Tapos, hindi lang basta alert yan. Basically, ang niyan, matitrigger daw yung yung mga nanoparticles na Ray. yung aso ko talaga pag nagbablog ako, gusto sumama sa vlog. Anyway, yun, matitrigger daw yung mga daw kasi wala naman talaga akong personal knowledge eh. Nire-relay ko lang sa inyo kung ano yung nalalaman ko or napapanood ko, nababasa. Yan nga. So, matitrigger daw or ma-activate yung mga nanoparticles na in-inject sa katawan ng vaccinated, yung may mga box. Sabi ko, pasensya na sa boko bagong gising ako. So, yun ang sabi. So, pag na-trigger, ano mangyayari? Dalawa lang, either, nakakatawa, baka matawa kayo, maging zombie daw, or direktang mamatay diretso. Okay, what else? So yun, kahapon nung may pinanood akong live stream, no? Kasama natin, yan, October 4 na, ganyan. Tapos sa Pilipinas, nagre-react yung iba, October 4 dito, wala naman nangyari. Kasi, advance kayo ng, 13 hours sa amin eh. Yung October 4 nyo, October 3 lang yun dito. So, kahapon yun. Sabi ko nga, 13 hours from, depende pa yan Central time kasi kami. Houston, Texas. Sabi Eastern time daw eh. O sige, mamaya. So, basically, mamayang 1:30 PM dito. So, 1:30 PM, 2:30 AM dyan ng madaling araw. No? 2:30 AM ng madaling araw mamaya. So, ngayon, matutulog kayo, di ba? Ngayon, kasi gabi na dyan eh. So, mamaya, mga 2:30 AM dyan, yung equivalent. Okay, ano to? So yun nga, yung kasama natin, pinanood ko yung live stream niya, sinasabi, ganyan, tapos magpapalabas ka daw ng emergency alert system, pero hindi basta emergency alert yan. Kasi may kasama yan na frequency. Yun nga daw, 5G frequency, ma-activate na yung mga graphene, yung mga nanoparticles. Totoo ba yan? Hindi natin alam. There's no way, kasi hindi naman tayo pare-pare sa scientist. Pero, as a man of science, kasi nurse ako, siyempre, titignan natin yan, sa scientific approach, di ba? Kung yung mga kukontra, sasabihin, wala, o di magpalabas ka rin ng katibayan na hindi pwede mangyari. Which the fact is, ito ang niyan. Sa technology ngayon, meron pa bang imposible sa tingin nyo? Actually, napaka-simple lang yan eh. Sabi ko sa inyo, di ba, yung rabies virus, i-weaponize lang nila. Ang incubation period nun, 7 days. Gawin yung 10 seconds. So, World War Z, di ba? Ganon. Nung pag nakagat, nagbibilang lang ng 10 seconds. Tapos, nagte-turn na. Tapos, si Brad Pitt, natalsikan siya ng dugo. Nagbilang siya ng 10 seconds. Nandun siya sa gilid ng building. Nagbibilang siya kasi sabi niya, baka daw mag-turn siya, tatalo na lang siya. Sabi niya, pelikula. Well, ito pa ang sa inyo. Kasi, meron kasing possibility na nag-iwan sila ng crumbs, ng clues para sa gagawin nila, no? To the point
mas desensitize na tayo. Ano ibig sabihin? Yung palagi na nangyayari, palagi mo na napapanood sa TV, sa movies, hindi ka, wala yan. Wala yan. Ganun na ang desensitize, sanay ka na eh. To the point na pag ginawa na nila yung totoo, ay hindi ka handa. Kasi nga, parang araw-araw na eh. 'Di ba? Ano ibig sabihin? Palagi na tayo nakakanood ng mga ganyan eh. Ng mga zombie apocalypse eh, 'di ba? The Walking Dead, Day of the Dead, mga ganun. No? Pero, tignan nyo kung gaano kasama yung mga tao nasa likod nito. Baka kasama yun sa approach nila. Kasi ginawa ng US yan. Yung yung Operation Blue Book. No? Yung mga natural na, yung mga totoong nangyari, mga UFO sightings, ginawa nila binuo nila Operation Blue Book para ma-discredit yung mga yon. Hindi yan totoo, ano lang yan, may explanation diyan, nag-iba lang yung temperature, na weather balloon yan, kung ano-ano. At to the point na yung mga may mga accounts nakakita ng mga UFO, ng mga aliens, hindi na lumalabas. Or kung lumabas ka man, pagtatawanan ka, lolokohin ka, 'di ba? Gagawin kang katatawanan. And then lately, nito lang 2 to 3 years, diniclassified na nila yung mga classified information. Ibig sabihin, yung mga dating nakatagong informasyon, nilabas na nila sa public. And totoo na may UFOs, UFO encounter. So ano ibig sabihin, nung unang panahon, 70s, 80s, sabi nila, kalokohan lang yan, yung mga UFO, ngayon, katatawanan, gano'n. Tapos ngayon sabihin nila, totoo, may mga evidence. O, paano nangyari yon? So, ibig sabihin, meron talaga, kaso binaliktad nila yung informasyon. So, similar ngayon. O, balik tayo dito sa, sa October 4. So, ito nga. So, pinuputol-putol ang live. Grabe itong Facebook. Hopefully, makarating to sa inyo, no? Makarating, i-re-upload ko pagka hindi. Anyway, mapopost to sa account ko. So, ito nga, October 4. Guys, 8:09 AM dito. Darating yung emergency alert system namin mamayang 1:30 PM. Okay? So, ganito. Kahapon, pinanood ko isa sa mga video, pero alam ko na, may idea na ako. Pero pinanood ko, sige, for the sake. Yun nga daw, hindi lang basta alert system to. No? Merong signal na darating sa inyo 2:30 AM Philippine time. 2:30 AM Philippine time. Sabi pa nung isang kasama natin, kami pag natutulog kami, pinapatay namin yung mga cellphone namin, ganyan. Para nga yung signal, no? Unang-una, dun sa mga taong hindi naniniwala na walang effect sa atin yung 5G. Patunayan nyo rin na walang effect. Hindi yung kami lang magpapatunay. Di ba? It's a two-way road. No? Sabihin, patunayan mo nga na may effect. Patunayan mo rin na walang effect ang 5G sa katawan natin. Ako, sabi ko nga, as a man of science, nagre-research ako. Para in-explain yan sa ancient aliens na palabas. No? Yung body natin, nagva-vibrate in a certain frequency. So, i-google nyo, simple lang, i-search nyo sa internet kung may frequency yung katawan natin na may normal frequency. Meron, magugulat kayo, meron. So, ibig sabihin, may frequency na pangit para sa katawan natin. Ganoon lang yan eh. So, kung katawan natin may normal frequency, may pangit din para sa atin, yung hindi makakabuti sa atin. Meron din pangit na frequency. So, yun lang, di scientific approach na yan pag-solve ng problem. Meron akong binigay na kayo din, yung mga naysayers, yung mga nagsasabi, walang 5G. Di patunayan nyo rin na walang effect. Pero yung sinabi ko sa inyo, may effect yung 5G. Diba? Kung anong effect, hindi natin alam. Pero dun pa lang i-search nyo sa online na anong frequency ang body natin. Meron. 2:30 AM, mamaya madaling araw kasi 1:30 PM dito. Anyway, so yon. So given na, in-address ko na pangit ang 5G frequency sa katawan natin. Okay? So yun nga, nagsasabi yung iba, pag natutulog, pinapatay yung cellphone, lahat ng may frequency, ganyan. Ako naman, yung cellphone ko, iniiwan ko dito sa first floor.
yung kwarto namin nasa second floor. Itong problema, yung misis ko, yung phone niya, kailangan katabi niya dahil sa trabaho niya. Baka tumawag yung ospital, ganyan, ganyan. Lalo na pag on call. Yun ang problema. Anyway, ano pa? Balik tayo sa yun nga, sa napanood ko kahapon na video clip na regarding sa October 4. Health hazard daw po talaga ang 5G, Cavalli, I'm just. Well, ako sabi ko, hindi ako expert, no? Baka sabihin, conspiracy. Pero gusto ko patunayan sa inyo na ang katawan natin nagba-vibrate in a certain frequency. Okay? May range. I-search nyo sa online kung sa internet. May range siya. So, ibig sabihin, meron doon outside or beyond that range, pangit na sa katawan natin yon. So, yun pa lang, no? Ito ang problema. Yung video nga na kumakalat regarding sa October 4, pag nag-release daw sila ng emergency alert system, hindi lang daw yun alert. May kasamang frequency yon to activate the graphenes, yung mga nanoparticles, sa katawan ng mga betchinated. Yun ang sabi hindi ko rin alam. Hindi naman ako scientist yun lang sabi. Okay. Tapos, previously, a few months ago din, hindi rin ako naniwala dyan, pero nakita ko ng mga videos na nagre-react nga yung betchin na yan sa certain blue light. Nagre-react siya. No? Nagre-react siya. And, eto, process of ano nga tawag doon? Process of elimination or yung paano ka mag-solve ng problem. Ito talagang nintay ko live mo sir kasi nasa US ka. Yeah, okay, yan. So yun nga, no? Ako nasa US talaga pero minomonitor ko rin yun sa Pilipinas. So kahapon may parang mga kababayan tayo disappointed kasi October 4 na wala naman nangyayari. So hindi, ngayon po, today is the day. Sa inyo naman, tonight is the night. Okay? Sa inyo, tonight is the night. Basahin ko lang yung previous comment. Tonight is the night sa inyo, sa amin today is the day. Baka mag-execute sila ng agenda para hindi nyo na mapansin. Kailangan turn off ang phone nyo para walang mag-share. Pwede. Kasi kaya nilang gawin yan. Alam nyo yung sinasabi na yung phone nyo daw kahit nakapatay, mag-on daw yan. Kaya nilang gawin yan. Remote na power on, kaya nilang gawin yan. Lalo na, lahat tayo gumagamit na tayo ng smartphone. Meron pa bang gumagamit ng hindi smartphone? Kung smartphone ang nyo, kaya nila yan. Kinikilabutan niya ako. Yung dati kong guest sa YouTube live stream ko, Jose Rizal Adventures. IT siya. IT. Tatatakot na siya. Binabalaan niya ako about AI. Ang daming kayang gawin ng AI. So, similarly ito, kayang gawin ng AI ito. No, pakailaman yung phones natin kahit naka-off. Okay, ano pa? So, yun nga daw, mag-on yung phone nyo, magbibigay ng alert. Tapos, hindi lang alert ay bibigay, pati signal para ma-activate yung mga graphenes, yung mga nanoparticles sa mga katawan ng betchinated. Tapos, ano mangyari? Either magiging zombie sila or mamamatay diretso. Ba? Okay, so wag muna kayong tumawa, wag niyo muna akong pag-anuhan, no? Eto, sige, i-analyze natin. Pwede ba mangyari 'yon? Sa tingin ko, sa ngayon, ano pa ba hindi pwede? Kayang-kaya nilang gawin 'yon, no? And sabi ko nga, alam niyo yung tatlong letra, CIA, na Black Ops, silang sa mga Black Ops, no? Kaya nila mag-disseminate ng maling impormasyon or maling impormasyon para pagtawanan yung tamang impormasyon para magkagulo-gulo na hindi mo na alam kung ano yung tama at mali. Alam niyo ba yung CIA nasa mga media outlets na, nasa social media. Patunayan, no, nakaraang investigasyon, may mga active na CIA at FBI sa sa Twitter, no? Bago nag-take over si Elon Musk. Bakit? Kasi ginagamit nila yan for propaganda. Okay, so having said that, baka sabihin nyo naman, hindi totoo. Di i-research nyo, totoo yun. No? Involved sila sa FB, yan, FB. Involved sila sa Twitter, involved sa, and so on and so forth. Okay, bakit? Sa media, involved sila heavily. Bakit? Kasi pag nagpakalat sila impormasyon,
para pagtakpan yung darating na plano nila. By the time na dumating yon, wala nang maniniwala kasi, di ba? Ganon. Pati sa Hollywood, involved sila. Kaya yung kaya nga sabi nila, alam nyo ba yung mga pinapanood natin sa pelikula, hindi kaya warning yun? Hindi kaya warning sa atin yun? Ano lang yun? Ha? Baka akala nyo kasi, pelikula lang yan. Hindi, malay nyo ba kung nasa likod sila niyan? Panoorin nyo yung pelikulang Argo. Diba? CIA, ginamit din nila yung Hollywood. Ganun lang yun. Okay? So, ang paniniwalaan natin, yung logical. Sige, yung logical approach tayo. No? So, yun. Magpapakawala nga daw ng frequency. Emergency alert, kahit nakapatay ang cellphone mo, bubukas yan. Okay, tapos kasunod nun, ma-activate niya yung mga graphene sa mga ano. Okay? Pansin ko lang, no, mula nung nilaunch yung 5G, dumami yung towers nila eh. No? Dito sa neighborhood namin, may tower eh. Sa park mismo, sa pinakagitna ng neighborhood. So, talagang nilapit nila sa tao. Anyway, so, yun nga, no, nakapanood ako dati ng videos. Dati hindi ako naniniwala din eh. Pero po siya, paano naman nagre-react yung yung nanoparticle sa blue light na nila? So, kaya na talaga nila i-manipulate. And also, logical thinking, ba't nila i-inject yan sa katawan nyo kung wala namang silbi yan? Diba? Para saan yan? Eh, nahuli nga yun sa Japan, diba? Sabi sa Japan, yung mga box dito, may mga metal contaminants. Yun. Yun. Sabi lang nila, contaminated daw ng mga metallic. Yun yung mga nanoparticles. 'Di ba? And then sabi ko nung unang ni-launch yung box, 'di ba, may pharmacist dito sa US, sinira niya yung mga box. Tapos kinulong siya. And one side sinasabi, kulong yan, masamang tao yan. Imagine mo, kailangan natin yung box. Sinasabi dito sa kabila. Tapos sisirain niya. Ito siya sabi naman ng kabila, anong alam niya na hindi natin alam? Bakit niya sinira? Ba't niya ginawa yun? Pagpapalit niya yung buhay niya, siguro dahil gusto niya iligtas yung maraming tao. It's up to you kung ano paniniwalaan nyo. No? Ito na tayo sa part. Kinikilabutan ako eh. Alam niyo kung bakit? Hindi ko yan sinabi sa misis ko kahapon. Nung napag ko nga yung video tsaka yung live stream nung kasama natin. No? Nagtututbrush siya ako ng gabi bago matulog. Sabi ng misis ko sa akin, bukas pala may EAS, emergency alert. Sabi ko, di ba? May yung sa video. Anong video? Sabi ko, saan mo nabaltaan na may emergency alert? Sa KHOU, Houston. Sabi ko, talaga, totoo pala na meron bukas? Totoo pala, kinalibutan ako kasi parang nag-match, di ba? Hindi ko siya kinausap about it. Hindi ko sinabihan. Pero, all of a sudden, sinabi niya na meron bukas. Napaka-coincidental naman talaga na totoo pala yung sinasabi ng mga conspiracy theories. Di ba? Para kikilabutan kasi, totoo pala. Kahit pa paano, gusto ayaw mo maging totoo eh. Hindi naman tayo katulad ng iniisip na iba na loko-loko to naniniwala sa zombie, naniniwala sa conspiracy. Totoo pala na meron pala bukas. Ang nagsabi daw yung parang yung KHOU Houston niya, yun yung local news network dito. Yun yung dito, news. Dito. Sinabi yata sa radyo niya habang nagdadrive siya pa uwi. Ang sabi nung news, wag daw matako, maabahala kasi alert lang yon. Alert lang. Napaka-coincidental naman. Ha? Parang yan na yung binobroadcast, ginagawa pa ng videos ng mga conspiracy theories. Tapos sasabihin mo sa akin bukas meron talaga? Di parang ano to? Di ba napaka-coincidental naman? It's coincidence. Sorry for people that are English speaking, but I'm broadcasting this in Filipino. Okay, so yun napaka-coincidental that tomorrow we will have an EAS, Emergency Alert System, activated. No? So, sinabi ko sa kanya, sabi ko sa asawa ko na sabi ko, alam mo kasi ganito yan eh. Send ko sa kanya yung video. May usap-usapan
na-activate daw nila yung EAS, tapos may kasama yun ng frequency, ma-activate daw yung mga graphene and sa mga betinated. Sabi talaga, wala, anong gagawin natin? Nga. E di, okay, so, yun na, isa sa mga clues, no? Sinabi ko sa inyo, sinabi ko sa inyo, no? It's one of the clues na people are making videos, been warning us months. Tapos, totoo pala na meron talagang emergency alert. There is an emergency alert system tomorrow. So, which is today. No? 1:30 p.m. daw. Okay, so, anong course of action na? Meron pala meron. Anong course of action na? Siyempre, hindi naman ako basta nananakot lang na, end of the world na. Hopefully it's not. Hopefully it's not an apocalypse, not an end of the world scenario. No chaos. That's my prayer. No? Why? Siyempre, because meron akong pamilya, meron akong anak. I have kids, so I hope and pray na it's not true. But in the event that it is true, what will you do? Yan ang yun ang prep, that's the prepper mentality, no? Dapat meron kang plan. 'Di ba? Failure to plan is planning to fail. You need to have a plan. So, the problem is yung asawa ko pumasok sa trabaho, hospital. Yung anak ko isa pumasok sa college, 'di ba? Tapos, yung bunso ko, yan si AJ, yan, pumasok sa school dito, malapit lang sa neighborhood. And then, habang naglalakad kami ni AJ to school, while we're walking to school, so I told AJ na, oy, AJ, sabi ko, at 1:30 p.m., they will send an alert. Okay? So, according to conspiracy theories, this is what's gonna happen. It will activate the nanoparticle, blah, 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 and they will turn into zombies or they will die. Okay? So, I'm not asking you to believe it. I'm not telling you to believe it. What I'm telling you is to be prepared, to make a plan. Okay, here's the plan. If something happens at 1:30 or 2, you just need to run outside and I'll be there. So, yun ang plano ko mamaya. I'll be outside the school just waiting. If nothing happens, then tomorrow I will go biking. Friday, probably, I don't know, shoot in the morning, basketball in the evening. Saturday, will attend kami ng founding festival, St. Ignatius na church, may activity sila. Sunday, birthday ni Gray. Ano si Gray? The Gray's birthday, we're gonna go to the beach. So that's my plan actually, di ba? So that's basically it. Yan ang weekend namin, di ba? Nerve bomb yan, potok utak. Pwede. Kasi, alam nyo, kahapon nga, nadaanan ko yung movie na The Cell. Imagine nyo, ilang years na nilang ginawa yon. Tapos sasabihin nyo sa akin, baka sabihin nyo, hindi pwede mangyari. Pwede mangyari yun. Dahil sabi ko nga, given the science tayo, di ba? Given. Our body operates in a certain frequency. Kita nyo yung pelikulang The Cell, nung lahat nag-ring lahat yung mga phone nila, nung sinagot nila, yung violent sila. Tapos may isa pang pelikula pa pala, yung Kingsman. Yung Kingsman, panoorin nyo rin kung hindi kayo naniniwala. Yung cellphone din ang ginamit, naging violent yung agent, pinatay niya lahat ng nandun sa church. Na-control siya. Diba? Sahin ko lang to. Kababasa ko lang po sa Moms, saan? Clean Air Force FB page that alert will play on every electronic device including cell phones, televisions, and radios. Yan, that's true. Yeah, lahat, pati yung radyo sa kotse nyo. Yan. Tapos yung TV nyo, yan, may emergency alert. So,
anong gagawin natin? Yun nga, live your life today as if, di ba, walang mangyayari, pero it doesn't hurt, no? It doesn't hurt to prepare. Yung kay Wonder Woman 1984, di ba ginamit din yung cellphone doon? Hindi ko matanda na yung part na yun. Pero ang very prominent yung the movies, the Cell, at saka yung Kingsman. No? Yung... parang ano... kailangan ko ma-review yung Wonder Woman. So, ano ibig sabihin nun? Diba, sabi ko sa inyo, bago ko ni-start tong discussion na to, diba, yung premise na yung 3 letrang agency na yan, involved sila sa Hollywood, sa media, and so on and so forth. Kaya nila mag-disseminate or magpakalat ng wrong information, diba, para ma-counter yung mangyayari in the future na may gagawin sila. Counter-intelligence, psy-ops yan psychological operation yan Or, ibibigay na nila ngayon para pag dumating yung panahon na gagawin na nila, wala na maniniwala kasi dito pa lang, wala yan. Pagtatawanan ka na dito, pero pag dumating nga yung panahon, ganun sila Ganun, that's how they operate. The 3-letter agencies. No? They spread misinformation, no? So that you are desensitized when the true scenario happens. So ganun nangyayari. Okay? Ano pa? I just really hope na hindi totoo. Pero anong gagawin mo? Sabi ko nga may mga bagay at this point in my life, no, na-accept ko na may mga bagay na wala tayong control. Pero may mga bagay na meron tayong control. Ano 'yon? Hindi natin makokontrol 'yan. Ang makokontrol natin kung ano yung gagawin natin. Yun muna i-accept nyo. Hindi natin makokontrol 'yan. Sila yung mga nakaupo, sila yung may power. Pero ang magagawa mo, yung meron kang control. Ano ibig sabihin? You can prepare, 'di ba? Yung sa what if na scenario. Kung hindi mangyari, then so be it. Sabi ko nga sa inyo, may plano ako hanggang Sunday Punta kami sa beach. Tapos pupunta ako doon sa St. Ignatius na Founding Festival. It doesn't hurt pag nag-prepare. Ang problema dyan, yung mga taong naysayers na, wala yan, puro kayo kalokohan. Magsuot kayo ng tinfoil sa ulo nyo. Tapos, if something happens, they are caught with their pants down. Wala na silang magawa. Papanik-panik nga. Diba? Ganun talaga alam ng tintak ng gobyerno ang consequence niya kung totoo yan. Hindi nila kaya handle ang protesta majority pa naman ng ang tao dyan, di ba, Akal? So ganun yan. Ito pa, may karugtong pa pala yan. Pag nagkaroon ng ganong kaguluhan, daming namamatay, o daming nagwawala, daming pumapatay, pwede mag-declare ng martial law yung gobyerno. Kahit anong gobyerno, pwede mag-declare ng martial law. So pag nag-declare ng martial law, wala na batas militar na, wala nang human rights, no? Sila na magte-take over. May mga nagsasabi dati na, hindi naman masama yung martial law Hindi masama kasi hindi ikaw ang tinamaan, no? Paano naging hindi masama yung wala kang human rights, di ba? Walang magano sa iyo. Walang magche-check sa iyo, walang magche-check and balance sa mga nagpapatupad niyan. Paano hindi naging masama? Suspended ang writ of habeas corpus. Pwede ka na lang basta ikulong. Paano hindi masama? So, yun. Pagka may nangyaring masama na ganyan, syempre, yung mga katulad ko na preppers, we will stay on as we could, pero syempre, kailangan namin mag underground, no, lahat. Para hindi kami mahanap. Yan ang thinking ng mga preppers, sinasabi ko na sa inyo, no. Kung ngayon nakakanood kayo ng pero syempre pagka dumating na yung kaguluhan, wala na kayong masi-search online, hindi na kami makikita. No? Hindi pwede kasi yung mga tao nasa likod nito, hahanapin din yung mga matitira, alam nyo ba?
Yung mga nasa likod, yun ang plano niyan, syempre. Yung mga nasa likod nito, yung mga talagang hindi ko makalimutan yung word na sinister. Napaka-sinister ng plan kasi. Napakasama talaga eh. So, yung mga nasa likod nito, meron niyang plano pa na yung mga matitira, hanapin natin yung mga nagpapakalat na lalaban sa atin, na hindi vaccinated, hanapin nila. Kasi ang gusto nila yung nasa baba, yung susunod lang, yung madaling takutin. Kaya sabi ko sa inyo, it's always a pyramid. Yung nasa baba, yun yung mga kayang pasunurin. Yung mga elites, nasa taas yan. Konti lang sila. 'Di ba? Pag may kukontra dyan, kailangan nilang bawasan para hindi dumami. Otherwise, hindi na pyramid yan. Dapat madami yung sumusunod eh. 'Di ba? Pyramid eh. Pagka marami nang gigising sa baba, marami nagigising, hindi na pyramid, tutumba yan. So, yun nga, hanapin nila kami. So, yun ang Okay? So, doon sa nagsasabi, makakapanood ng video na to, wala yan, si Raulo ka pala, nanonood ka ng, niwala kang zombies eh, ganyan eh. O, sige. Laugh all you want, di ba? Ako wala akong pakialam, wala akong pakialam sa inyo, di ba? Wala naman pa, anong mapapala akong, pagtatawanan nyo ako, yung video ko. Ang ko lang kasi, di ba, ang pinopoint ko is, it wouldn't hurt pagkahanda ka kasi wala kang alam. Di ba sabi nga, iba ang may alam. Kaysa, alam niyo ba yun? Imagine yung sarili nyo na nagkagulo na. Tapos ikaw walang alam, ano yung tsura mo no? Di ba yun ang nakakaawa, nakakatawa? Pag ikaw ang nakakatawa, pag nagkakagulo na, tapos minsan natutuwa din ako kay AJ. Hindi ko siya talaga tinuturuan eh, naririnig niya na siguro nakikita niya lang ako. No? Sabi ko sa kanya, okay, if something happens, you just need to run outside. Sabi niya, yeah, I know all the exits. Okay, run outside. Ganyan. If nothing happens, then, just, sabi ko, stay cool. Yun lang sabi ko sa kanya. Hindi pwedeng kasi I cannot be there all the time, lalo na lang ngayon nasa school naman siya. Hindi pwede. Magiging, yun naman, pagka may ginawa ko na wala sa normal, sasabihin naman, ay, paranoid ka, ganyan. Diba? Pero yan, live your life today, na parang wala, pero dapat meron kang preparation. Yun ang pinupunto ko. Okay? Basta na tayo ng comments. Wag naman sana, pero mas may nag-ingat, wala naman mawawa. Yeah, yan ang pinupunto ko. Endgame scenario, nakakatakot talaga. Pero, kanina, sabi ko, dadasal ako. Sabi ko, sana, hindi pa kasi, maliit pa yan ako, ganyan. Diba? Pero, eto tanggapin nyo. Guys, no? May mga bagay na wala sa control natin, wala sa kamay natin, di ba? Pero mag-concentrate ka dun sa kaya mong kontrolin. Ano yun? Yung sarili mo, yung pamilya mo, yun, kaya mong kontrolin. Pero yung gobyerno, kung anong gagawin ng mga elites, hindi natin makokontrol yun eh. Di ba? Makaka-epekto lang tayo pag marami tayo, pag dumami tayo. Di ba? May bago sila pakawala. Isang dating conspiracy, di man raw namulat. Kung magamit sila ng mga tao. Hindi, yan nga yung 3-letter agencies. Psychological ops, yan ang ginagawa nila. Papakalat sila ng impormasyon para makontradict or ilalabas na nila yung impormasyon ngayon na maliit lang, konti lang. Tapos, wala naman nangyari ganyan. Di sa susunod na ilabas nila yan, wala na talaga Manila. Yan ang expertise nila. Pinag-aaralan talaga nila yan. Psychological ops. Diba? Psy-ops. Kaya nga sabi ko sa inyo, hinawakan nila yung media eh. Hawak nila yung media. No? Hindi pwede Ito nga share ko lang sa inyo, no? Kahapon, nanonood ako ng 24 oras. Yung may nag-amok dyan sa Pilipinas. Tapos yung reporter ng GMA7, naka-mask, naka-face shield. Tapos lahat ng in-interview nila, naka-mask na, kulay black.
So I assume, binigyan nila yun ng mask habang ini-interview sila. Kasi nung nagkakagulo, wala naman nakamas eh. Diba? Tapos in-interview, uy, pasuotin nyo yan. Pasuotin nyo ng mask bago natin iharap sa camera. Ha, GMA7, comment nga ako sa inyo eh. Yan ang ginagawa nyo, diba? Psychological ops na naman. Pananakot na naman sa mga tao para ang pagbabalik ng BidCo 2023. Diba? Pinoprogram na nila yung tao. Programming talaga eh. Pinoprogram na nila. Program na nga, pinoprogram pa yung tao. Halatang halata na pinagmas nila yung mga in-interview nila eh. Iisa yung mas eh. Tapos yung isa wala sigurong mas eh. Inano na lang. Yung barangay tanod. Pero nung nagkakagulo, wala naman nakamas. Nung ini-interview na ng GMA7, tapos yung GMA7 na reporter, nakamas, naka-face shield. Para saan talaga yung, para saan yan? Para saan yung face shield na yan? Ha? Splash guard yan eh. Yung virus, hindi pwede duman dito sa gilid, sa ilalim, tsaka dito. Yeah, kita nyo, pinoprogram nila. Ha? And, what else? Okay, pag dumating na ito pala, hindi ko pala na-mention, no? Paano pala, ito na siguro yung last. Paano pag dumating na nga yung yun na nga, nagkatotoo na, no? Naging sila, Zeke. Ha? Yung nagkakagulo na, nagpapatayan, ang gagawin nyo. Diba? Hindi ko pwede sabihin kung ano yung actual na gagawin nyo kasi iba-iba yung sitwasyon, makakapanad dito. Just be prepared, no? Mahirap yung masyado kang naysayers. Yes, magaling po ang GMA7, mali lang ng mga tao. Yeah, panoorin nyo yung clip na yon. Sabi ko, paano nangyari? Wala pang announcement na, nasa medical emergency tayo, nasa state of emergency. Bakit naka-mask at naka-face shield na sila? Ang GMA7. Tapos, yung mga executives ng GMA7 umattend sa ABS-CBN Ball, wala namang mask. Oh, ano ibig sabihin? Ha? Para sa mga aliping namamahay, aliping nagigilid, sa gigilid, mag-mask kayo. Pero yung mga nasa taas na executive, umattend pa ng ball ng ABS-CBN. Walang mask. Paano yun? Hindi pa i-explain sa GMA7 nga. Bakit mga reporter nyo kung todo mask na, tapos yung mga ini-interview pinagmamas. Pero yung mga master nyo, nakipagsosyalan, walang mask. Paano nangyari yun? So, similar with sa US, no? Diba? Na nakuha na ng video yung mga Democrats, no? Ang bata sa iba-ibang school, maraming tinamaan, zombie act. Then, saniban yan po. MSM, wag na natin masyadong tangkilikin. Yeah. Ako, nadadaanan ko lang talaga eh. Pero hindi ko na pinapanood yung full nila na, yung balita today. May ko lang yung clip kasi nag-amok daw. Na-surprise talaga ako, imagine niyo. Naka-face shield. Unang-una, Pilipinas lang ang nag-face shield. Hindi pa rin kayo nadala na pinagtatawanan kayo ng ibang bansa. Bakit nag-face shield? Unang-una, kung wala kayo sa medical profession, ginagamit lang yan as splash guard. Hindi yan panlaban sa virus. Splash guard lang yan, matalsikan ka ng blood or blood products. Kasi butas yan sa gilid eh. Butas yan dito sa taso. Ang virus ba, ganyan, diretso lang umaatake? Kaya, pag nag-face shield kayo, parang yung common sense nyo nawala na din eh. Kalukuhan talaga yung face shield na yan. Yung virus, hindi pwedeng umikot dito, papunta dito. Hindi pwede dito. Talagang diretso lang. Napakalukuhan. Lang yan, splash guard lang yan, pantalsik. Panlaban sa talsik. No? Sabihin nyo, baka siyempre sir, panlaban, baka maubuhan, ganyan. Di ba nakamask ka na? Yan, parang oxymoron eh. Dalawang kalokohan yan. And plus, sabi nga yung mask na sinusuot mong tela, or yung surgical mask, wala ring silbi yan. Sa 0.03 micron ba? Na size ng BidCo 19? 0.02 yung BidCo 19. Paano nangyari yun? Yung yung N95 mask, 0.03 micron.
yung laki ng butas niya. Eh, yung bid ko 19.02, mas maliit pa. Eh, di mo na silbi. Eh, 95 yan ha. Eh, paano yung tela? Ng ganyan. Tapos yung ano, yung mga surgical mask. Di ba? It doesn't make any sense. Labasan lang, labas-pasok lang yung ano doon, yung virus. Parang ano lang. Ayaw ko, psychological lang. Minsan, ano sakit na yata sa utak yan eh. Pag madali ka mauto, iba yung ano sabi, fool me once, di ba? That's on you. But fool me twice, that's on me. Tangan na talaga ako pag 2 beses mo na ako naloko. Naloko mo ko isang beses, okay lang yun kasi hindi ko alam eh. Lokoy mo ko 2 beses. Eh ako na talaga yung tanga. Di ba? Napaka ano eh. So, yan abangan nyo guys. Kung hindi mangyari yung totoo, yung hindi mangyari yung 5G activation ng mga graphene oxide, then so be it. No? Punta ako sa beach sa Sunday, Sabado pupunta ako sa founding festival ng church, Friday magbabike ako sa umaga, basketball sa gabi. Thursday baka mag-shooting. Ganun lang, no? Wag na wag kasi na paano pala kayo? Gabi, madaling araw sa inyo 2:30 AM. 2:30 AM. Just be aware. Pag may narinig kayo nagsisigawan na sa labas, alam na this. No? Jesus Arabic, God bless bro. God bless din sa inyo. No, alam ko yung makakapanood nito, hindi lahat may faith, no? May paniwala, kanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayong paniwala, pero syempre, ang pinagdadasal ko palagi, syempre yung sana wala. Sana wala, but it doesn't hurt to prepare. Sabi ko, that may ilagay sa airplane mode ang selfie. Yeah, do your own preparations. Hindi ko kayo masasabihan ko paano kayo mag-prepare, no? Ang pinipreach ko, no, iwasan nyo na mayroong kaguluhan, tas kayo, hindi nyo para kayong hilong-hilo na hindi nyo na alam ka. Yun ang pinakamasama. Kasi, pag ikaw nataranta, nagpanik ka, mas malamang sa malamang daw, mali ang magiging desisyon mo, no? So, dapat, at the back of your mind, may plan ka. O, ganito gagawin ko pagka, dito ako pupunta pag ganito yung nangyari. Diba? Ganon, dapat. Kasi, sabi ko sa inyo, hindi lahat na nangyayari sa mundo, may control tayo. Ayaw natin mangyari, pero, the question is, pag may nangyayari, anong gagawin mo? Diba? So, with that, tatapusin ko na yung vlog na to, itong live stream na to. Hopefully, na-impart ko sa inyo yung prepper mindset, no? Not to be paranoid or anything, pero it doesn't hurt to prepare, no? Na since time immemorial, walang nagawang masama yung mag-prepare. Walang nagawa, no? Hindi naging masama mag-prepare. Sabi nga, ang pinakaunang prepper si Noah, di ba? Lahat pinagtawanan siya until nag-start umulan. Anyway, that's it guys. Thanks for watching.